Sa isang maliit at liblib na barangay sa Pampanga, nakatayo ang isang luma at nabubulok na bahay. Kapag malakas ang ulan, tumutulo ang tubig sa bubong. Kapag tag-araw naman, parang pugon ang init sa loob. Doon nakatira ang mag-anak na Santos, sina Mang Ben, Aling Melinda, at ang kanilang nag-iisang anak na si Benjo. 16 na taong gulang pa lamang si Benjo, ngunit tila pasan na niya ang responsibilidad ng isang ganap na ama ng pamilya. Tuwing madaling araw, habang mahimbing pang natutulog ang karamihan sa kanilang barangay, gising na itong si Benjo. Naglalako siya ng suman at pipingkang gawa ng isang kapitbahay upang magkaroon ng baon at pandagdag sa gastusin sa bahay. Samantala, ang kanyang ama naman na si Mang Ben ay madalas na nakahandusay sa banig, amoy alak, at pagod sa magdamag na inuman kasama ang mga kaibigan nito. Kung minsan ay may trabaho ito bilang kargador, ngunit madalas ay wala. Kapag may kinita, sa Tagayan lang rin nauuwi. Ang kanya namang inang si Aling Melinda ay kilalang kilala sa kanilang lugar, hindi dahil sa sipag, kung hindi dahil sa pagiging tsismosa, sugarol, at napakabungangera. Melinda, may labada ka pa ba ngayon? Tanong minsan ng kapitbahay. Ay nako, bakit pa ako magpapakahirap? Kapag nakapagtapos naman ng anak ko, yayaman din kami. Buong pagmamalaking sagot nito. Palagi yung naririnig ni Benjo. Sa tuwing binabanggit ng kanyang ina ang mga salitang iyon, may kung anong bigat na sumisiksik sa kanyang dibdib. Pagkatapos magtinda, ay dumidiretso siya sa paaralan. Kahit gutom minsan at kulang sa tulog, hindi siya pumapalya sa pag-aaral. Pangarap niyang makapagtapos at magkaroon ng magandang buhay. Hindi para yumaman, hindi para magpasikat, kung hindi para makawala sa siklo ng kahirapan na bumalot sa kanilang pamilya. Isang gabi, umuwi siyang pagod mula sa paaralan. Madilim ang kanilang bahay. Naputulan na naman sila ng kuryente. Wala ring pagkain sa mesa. Nakita niya ang kanyang ina na abalang nagbibilang ng natitirang pera mula sa maghapong pagsusugal. Ano pong ulam natin? Tanong niya. Aba, bakit ako ang tinatanong mo? Wala naman akong pera. Sagot ni Aling Melinda. Napayuko na lamang si Benjo. Maya-maya ay dumating si Mang Ben na bahagyang nakainom. Anak, baka naman may naitabi kang pera dyan. Muling bumigat ang pakiramdam ni Benjo. Mula sa kanyang baon kinabukasan, kumuha siya ng kaunting halaga at ipinambili ng instant noodles para may makain silang tatlo. Habang kumakain, tahimik lamang siya. Pakiramdam niya ay siya ang magulang at ang mga magulang niya ang mga batang kailangang alagaan. Nang gabing iyon, nagpunta siya sa ilalim ng poste ng ilaw sa kanto upang mag-aral. Ilang beses niya nitong ginagawa. Habang binubuklat niya ang kanyang libro, hindi niya napigilang mapatingin sa ibang mga estudyanteng may sariling mesa, ilaw, at mga magulang na sumusuporta sa kanila. Napabuntong hininga siya. Bakit kaya hindi naging ganun ang buhay ko? Bulong niya sa sarili. Pagka-uwi niya bandang 10:00 ng gabi, narinig niya ang pag-uusap ng kanyang mga magulang. Hindi siya napansin ng mga ito dahil nasa labas pa siya ng bahay. Tiisin mo na lang muna itong hirap natin, sabi ni Aling Melinda. Iyon naman ang ginagawa ko, sagot ni Mang Ben. Kapag nakapagtapos naman si Benjo, siya na ang bahala sa atin. Hindi na tayo maghihirap. Kung sa bagay, tama ka naman. Sigurado naman akong mabait ang anak natin. Napahinto si Benjo. Parang may matalim na bagay na tumarak sa kanyang puso. Hindi niya narinig na pinag-uusapan ng mga magulang niya kung papaano silang mag-iipon, kung papaano silang magsisikap, kung papaano nilang tutulungan ang kanilang anak. Ang narinig niya ay puro pag-asa sa kanya. Sa unang pagkakataon, malinaw niyang naunawaan ang katotohanan.
Hindi siya tinitignan ng kanyang mga magulang bilang anak na may sariling pangarap. Tinitignan siya ng mga ito bilang kanilang pag-asa sa pagtanda, bilang kanilang retirement plan, at bilang kanilang taga-suporta. Tahimik na pumasok si Benjo sa bahay at humiga sa kanyang panig. Ngunit hindi siya nakatulog. Habang nakatingin sa kisaming butas-butas, isang matinding pangako ang nabuo sa kanyang puso. Magsisikap siya. Magtatapos siya. Aangat siya at aasenso sa buhay. Ngunit gagawin niya yon, hindi lamang para sa iba. Gagawin niya rin yon para sa sarili niyang kinabukasan. Dahil alam niyang kung hindi siya kikilos para sa sarili niya, habang buhay siyang magiging bilanggo ng mga pangarap na hindi naman niya ginawa. Lumipas ang mga taon at hindi nasayang ang lahat ng paghihirap ni Benjo. Sa kabila ng kakulangan sa pagkain, puyat sa pag-aaral at mga problemang kinakaharap sa bahay, nanatili siyang determinado sa kanyang pangarap. Naging working student siya noong kolehiyo. Sa umaga ay pumapasok sa klase at sa gabi naman, nagtatrabaho sa isang maliit na convenience store. Maraming beses siyang sumuko sa isip. Maraming gabing gusto na lamang niyang umiyak. Ngunit sa tuwing maaalala niya ang batang dating nag-aaral sa ilalim ng poste ng ilaw, muli siyang bumabangon. At dumating ang araw na matagal niyang ipinagdarasal. Ang araw ng pagtatapos. Suot ang kanyang toga, hawak ang diploma, at nakatayo sa entablado bilang isa sa mga pinakamahusay na estudyante ng kanilang batch. Nagpalakpakan ng buong auditorium. Masaya ang kanyang mga propesor. Proud ang kanyang mga kaklase. Ngunit habang nakatingin siya sa mga magulang niyang nasa audience, may kakaibang pakiramdam siyang hindi maipaliwanag. Pagkatapos ng seremonya, isa-isang lumapit ang mga tao upang batiin siya. Congratulations, Benjo. Napakasipag mong bata. Siguradong malayo ang mararating mo. Ngumiti lamang siya bilang pasasalamat. Ngunit nang makalapit na si Aling Melinda, hindi niya inaasahan ang unang salitang maririnig. Salamat naman, anak. Makakaahon na rin tayo sa wakas. Parang may kung anong kumurot sa kanyang puso. Hindi man lamang nito sinabi na proud dito sa kanya. Hindi man lamang nito tinanong kung masaya ba siya. Ang una nitong naisip ay kung papaano silang makikinabang sa kanyang pagtatapos. Kinagabihan ay nagkaroon ng munting salo-salo sa kanilang bahay. Habang kumakain ng mga kapitbahay, naririnig ni Benjo ang pagmamalaki ng kanyang ina. Hintayin niyo lang. Kapag nakahanap ng magandang trabaho ang anak ko, magpapagawa kami ng malaking bahay. Ako naman bibili ng motorsiklo. Sabat naman ni Mang Ben habang tumatawa. Tama, at hindi na tayo maghihirap pa. Dagdag ni Aling Melinda. Nagtawanan ng dalawa, ngunit tahimik lamang si Benjo. Habang tumatagal, mas lalo niyang nararamdaman ang bigat ng mga inaasahan ng kanyang mga magulang. Parang hindi siya pinapayagang magkaroon ng sariling buhay. Parang nakaplano na ang bawat sentimo ng kikitain niya kahit wala pa siyang trabaho. Ilang linggo matapos ang graduation, ay nagsimula siyang maghanap ng trabaho. Isang araw, nakatanggap siya ng tawag mula sa isang malaking kumpanya sa Maynila. Nag-aalok ito ng magandang posisyon, mataas na sahod at oportunidad para sa mas magandang kinabukasan. Nang mabasa niya ang email, halos mapaluha siya sa tuwa. Pakiramdam niya ay unti-unti nang nagbubukas ang pintuan ng kanyang mga pangarap. Agad niyang ibinalita ito sa kanyang mga magulang. Ngunit hindi ang reaksyong inaasahan niya ang kanyang natanggap. Maynila? Gulat na tanong ni Aling Melinda. Opo, magandang oportunidad po ito. Anong gagawin mo ron? Magtatrabaho po. Kami, paano kami? Napatahimik si Benjo. Ma, kailangan ko pong subukan ito. Hindi ka pwedeng umalis. Biglang sigaw ng kanyang ina. Natigilan pati si Mang Ben. Bakit po? Dahil kailangan ka namin dito. Pero ma, hindi ka ba naaawa sa amin? Pagkatapos naming palakihin ka, iiwanan mo lang kami. Parang sinakalang dibdib ni Benjo.
Hindi niya alam kung papaanong sasagutin ang mga salitang iyon. Dahil ang totoo, siya ang matagal nang naaawa sa kanyang sarili. Sa loob ng maraming taon, siya ang nagsakripisyo. Siya ang nagsumikap. Siya ang nagdala ng mga problemang dapat sana'y pasa ng kanyang mga magulang. Nang gabing iyon, hindi siya makatulog. Habang nakatanaw sa bintana, paulit-ulit na bumabalik sa isip niya ang sinabi ng kanyang ina. Ngunit kasabay nito ay isang mas malinaw na katotohanan ang unti-unting nabubuo sa kanyang puso. Kung mananatili siya roon, maaaring makatulong siya sa kanyang mga magulang. Pero maaaring mawalan siya ng pagkakataong buuin ng kanyang sariling kinabukasan. At sa unang pagkakataon, kinailangan niyang pumili. Pipiliin ba niyang maging bilanggo ng mga inaasahan ng iba? O lalakaran niya ang landas patungo sa mga pangarap na matagal na niyang ipinaglalaban? Sa katahimikan ng gabing iyon, nagsimula nang mabuo ang pinakamahirap na desisyong gagawin niya sa buong buhay niya. Ilang araw matapos ang mainit na pagtatalo nila ng kanyang ina, nanatiling tahimik si Benjo. Hindi niya na muling binanggit pa ang patungkol sa trabaho sa Maynila. Hindi dahil nagbago na ang isip niya, kung hindi dahil alam niyang wala ring mangyayari. Sa tuwing susubukan niyang ipaliwanag ang kanyang mga pangarap, puro panunumbat lamang ang kanyang natatanggap. Samantala, lalo namang naging kampante si Mang Ben at Aling Melinda. Kapag sumweldo na si Benjo, magpapakabit ka agad kami ng bagong bubong, sabi ni Aling Melinda, habang minsang nakikipagkwentuhan sa kapitbahay. Oo, tama. At kapag tumagal, bibili na rin ako ng motorsiklo. Dagdag naman ni Mang Ben. Parang nakaplano na ang kanilang buhay gamit ang perang hindi pa man kinikita ng kanilang anak. Habang tumatagal, mas lalong nasasakal si Benjo. Isang gabi, nakahiga siya sa kanyang banig. Hindi niya sinasadyang marinig muli ang usapan ng kanyang mga magulang. Hindi dapat umalis si Benjo, sabi ni Aling Melinda. Oo, tama. Dahil dapat matulungan niyo pa tayo, sagot naman ni Mang Ben. Kapag nasa Maynila siya, paano na tayo? Sino ang bubuhay sa atin? Baka naman magpapadala pa rin siya. Dapat lang, no? Utang niya sa atin yung buhay niya. Napapikit si Benjo. Mabigat ang kanyang dibdib. Hindi niya maintindihan kung bakit walang kahit isang salita patungkol sa kanyang pangarap. Ni minsan ay hindi niya narinig na sinabi ng kanyang mga magulang na gusto nilang maging matagumpay siya para sa sarili niyang kinabukasan. Lahat ay umiikot lamang sa kung ano ang may bibigay niya sa kanila. At nang gabing iyon, tuluyan nang nabuo ang kanyang desisyon. Madaling araw pa lamang ay gising na siya. Tahimik niyang inayos ang ilang damit na pagmamay-ari niya. Inilagay niya ang kanyang diploma, ilang mga dokumento, at kaunting ipon sa isang lumang bag. Minsan siyang tumingin sa natutulog na mga magulang. Sa kabila ng lahat, mahal niya pa rin ang mga ito. Hindi siya galit. Hindi siya nagtatanim ng sama ng loob. Nasasaktan lamang siya. Dahan-dahan siyang umupo sa mesa at nagsulat ng isang liham. Nanginginig ang kanyang kamay habang isinusulat ang bawat salita. Ma, Pa, patawad po kung ito ang paraan na pinili ko. Mahal na mahal ko po kayo. Pero kailangan ko pong hanapin ang sarili kong kinabukasan. Hindi ko po kayo iniiwan dahil wala akong utang na loob. Umalis lang po ako dahil natatakot akong habang buhay na lamang akong hindi makakaalis sa ganitong sitwasyon. Pangako, hindi ko po kakalimutan ang lahat ng sakripisyo ninyo bilang mga magulang ko. Sana po balang araw ay maintindihan niyo po ako. Pagkatapos ay marahan niyang inilapag ang sulat sa ibabaw ng mesa. Isang huling tingin, isang huling buntong hininga, at tahimik siyang lumabas ng bahay. Kasabay ng pagsikat ng araw, nagsimula rin ang bagong kabanata ng kanyang buhay. Pagdating ng umaga, si Aling Melinda ang unang nakakita sa liham. Habang binabasa ito, unti-unting namula ang kanyang mukha sa galit. Ano ito? Sigaw niya. Nagising si Mang Ben. Anong nangyari? Umalis ang anak mo. Nataranta si Mang Ben
at agad na hinahanap si Benjo sa bahay. Ngunit wala na ito. Tanging ang sulat lamang ang naiwan. Nagingit-ngit sa galit si Aling Melinda. Wala siyang utang na loob. Pagkatapos natin siyang palakihin, iniwan lang tayo. Sunod-sunod ang kanyang pananumbat. Ngunit sa pagkakataong iyon, nanatiling tahimik si Mang Ben habang nakatingin sa sulat ng kanyang anak. May kung anong mabigat na katotohanang unti-unting sumisiksik sa kanyang puso. Alam niyang mali ang asawa niya. At higit sa lahat, alam niyang marami rin siyang pagkukulang. Hindi siya naging mabuting ama. Hindi niya naibigay ang buhay na nararapat para sa kanyang anak. At ngayon, ang anak nilang matagal nilang inaasahang magliligtas sa kanila ay tuluyan na ngang umalis. Sa gitna ng galit ni Aling Melinda at katahimikan ni Mang Ben, isang bagay ang hindi nila alam. Habang sila ay nalulunod sa sama ng loob, si Benjo naman ay sakay ng bus patungong Maynila. Nakatanaw siya sa bintana habang unti-unting lumalayo sa kanilang bayan. May luha sa kanyang mga mata, ngunit sa kauna-unahang pagkakataon sa kanyang buhay, kasabay ng sakit ay nararamdaman rin niya ang kalayaan. Hindi niya alam kung ano ang naghihintay sa kanyang hinaharap, ngunit sigurado siya sa isang bagay. Hindi siya aalis upang takasan ang kanyang mga magulang. Aalis siya upang buuin ang buhay na matagal nang ipinagkait sa kanya ng pagkakataon. Hindi naging madali ang buhay ni Benjo sa Maynila. Sa mga unang buwan, naranasan niyang makatulog sa isang maliit na bed space kasama ang 4 na estranghero. Kadalasan ay instant noodles lamang ang kanyang kinakain upang siya ay makatipid. May mga pagkakataon pang halos wala nang matira sa kanyang sahod matapos bayaran ng upa, pamasahe at iba pang mga gastusin. Ngunit hindi tulad noon, bawat paghihirap na dinaranas niya ay para sa sariling pangarap. At yon ang nagbibigay sa kanya ng lakas upang magpatuloy. Mas lalo pa siyang nagsumikap sa trabaho. Dumarating siya ng mas maaga at umuwi ng huli. Hindi nagtagal ay napansin ng kanyang mga supervisor ang kanyang sipag at dedikasyon. Mula sa pagiging ordinaryong empleyado, unti-unti na siyang napromote. Lumipas ang mga taon. Mas lumawak ang kanyang karanasan. Mas dumami ang kanyang ipon. At nang magkaroon siya ng sapat na puhunan, naglakas loob siyang magtayo ng sarili niyang negosyo. Hindi rin naging madali ang pagninegosyo. May mga panahong nalulugi siya. May mga pagkakataong gusto niya ng sumuko. Ngunit tuwing naaalala niya ang kahirapang pinagdaanan noong bata pa siya, lalo lamang siyang lumalaban. Hanggang sa dumating ang araw na nagsimula ng umunlad ang kanyang negosyo. Sunod-sunod ang naging oportunidad. Nakapag-invest siya ng iba't ibang pagkakakitaan. Unti-unti niyang natutupad ang mga pangarap na minsan ay tila imposibleng maabot. Ngunit sa kabila ng lahat ng kanyang tagumpay, hindi niya kailanman nakalimutan ang kanyang mga magulang. Madalas pa rin niya silang maisip, lalo na kapag gabi, kapag tahimik ang paligid, kapag nag-iisa siya sa kanyang kondominium. Naiisip niya kung kamusta na kaya si Mang Ben at ang kanyang inang si Aling Melinda. May pagkain kaya sila? May gamot kaya kapag nagkakasakit? Maayos kaya ang kanilang kalagayan? Minsan, gusto niyang umuwi at magpakita. Ngunit alam niyang hindi pa yon ang tamang panahon. Kaya't gumawa siya ng ibang paraan. Isang paraan na hindi alam ng kanyang mga magulang. Lihim niyang kinuhanan ng insurance si Mang Ben at Aling Melinda. Siya mismo ang nagbabayad ng buwan ng hulog nito. Naghanap rin siya ng mapagkakatiwalaang tao sa kanilang lugar na maaaring tumulong sa pagmamasid sa kalagayan ng kanyang mga magulang. Kapag may emergency, agad itong nag-uulat kay Benjo. Kapag may sakit ang isa sa kanila, may hindi inaasahang gamot na dumarating. Kapag kapos sila sa pagkain, may grocery package na ipinapadala at kaunting pera. Kapag nasisira naman ang bahay, may misteryosong taong tumutulong sa pagpapagawa. Ngunit kailanman ay hindi ipinapaalam ni Benjo na siya ang nasa likod ng lahat ng iyon. Ayaw niyang malaman ng kanyang mga magulang ang katotohanan. Hindi dahil galit siya, kung hindi dahil mahal niya sila. Alam niyang kung direktang magpapadala siya ng pera, malaki ang posibilidad na bumalik lamang ang dati nilang ugali.
Baka umasa na naman sila. Baka tumigil na naman sila sa pagtatrabaho. Baka isipin na naman nilang may sasalo sa kanila habang buhay. Ayaw niyang mangyari ang bagay na yon. Gusto niyang matuto silang tumayo sa sarili nilang mga paa. Bagay na hindi nila ginawa noon. Samantala, sa kanilang lugar, ibang buhay na ang nararanasan ni Mang Ben at Aling Melinda. Dahil wala ng anak na inaasahan, napilitan silang kumilos, napilitang maghanap ng pagkakakitaan, napilitang harapin ang mga responsibilidad na matagal nilang tinakasan. At bawat araw na lumilipas, unti-unti nilang natutunan ang mga aral na matagal nang gustong ipaintindi ni Benjo. Hindi man nila alam, may isang taong tahimik na nagmamasid at nagmamahal sa kanila mula sa malayo. Isang anak na kahit nasaktan, ay hindi kailanman tumigil sa pagmamalasakit sa kanila. Sapagkat para kay Benjo, ang tunay na pagmamahal ay hindi laging nakikita. Minsan, ito ay tahimik na sakripisyo, tahimik na pag-aalaga, at tahimik na pag-asa na balang araw, maiintindihan rin ng kanyang mga magulang ang dahilan kung bakit kinakailangan niyang lumayo. Mahigit 5 taon na ang lumipas mula nang umalis si Benjo. Sa loob ng 5 taon na yon, maraming bagay ang nagbago sa buhay ni Mang Ben at Aling Melinda. Noong una, galit na galit si Aling Melinda sa kanyang anak. Tuwing may nagtatanong patungkol kay Benjo, isa lamang ang kanyang sagot. Hayaan nyo na yung taong yon. Wala namang pakialam sa amin yun eh. Ngunit habang tumatagal, unti-unting nawawala ang galit at napapalitan ito ng pananabik. Lalo na kapag nakikita niya ang ibang magulang na binibisita ng kanilang mga anak. Samantala, si Mang Ben ay tila ibang tao na kumpara noon. Dati-rati ay maghapon lamang itong nakatambay sa inuman. Ngayon ay maaga na itong nagigising upang pumasok bilang construction helper sa kalapit na bayan. Hindi man kalakihan ang kinikita, pero masaya siya dahil sa unang pagkakataon sa kanyang buhay ay nararamdaman niyang may silbi pala siya. Madalas sumakit ang kanyang katawan dahil sa mabibigat na trabaho, ngunit hindi siya nagrereklamo. Sa halip, may isang bagay siyang laging naiisip. Ganito pala kumita ng pera. At sa bawat patak ng pawis na tumutulo mula sa kanyang noo, mas lalo niyang nauunawaan ang mga sakripisyong ginawa noon ni Benjo. Si Aling Melinda naman ay napilitang tumigil sa pagsusugal. Sa simula ay nahirapan siya. Ilang beses siyang natuksong bumalik sa dati niyang bisyo. Ngunit dahil wala ng perang masasayang, natuto siyang magtimpi. Nagsimula siyang maglaban ng damit para sa mga kapitbahay. Nagbebenta rin siya ng kakanin tuwing umaga. Maliit lamang ang kinikita, ngunit sapat na upang makatulong sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Isang gabi, matapos ang maghapong trabaho, magkatabing kumakain sina Mang Ben at Aling Melinda sa kanilang munting hapag. Mainit na kanin lamang at kaunting tuyo ang kanilang pinagsasaluhan. Tahimik silang kumakain. Hindi tulad noon na puro reklamo at sisihan ang maririnig sa kanilang bahay. Biglang nagsalita si Mang Ben. Alam mo, Melinda? Napatingin ang babae sa kanya. Ngayon ko lang talaga naintindihan si Benjo. Napatigil si Aling Melinda. Bakit mo naman nasabi yan? Huminga ng malalim si Mang Ben. Dahil ngayon ko lang naramdaman ang hirap ng pinagdaanan niya. Napayuko siya. Habang nagtatrabaho ko sa ilalim ng araw, naisip ko kung gaano kabigat ang pinasan ng anak natin noon. Natahimik si Aling Melinda. Samantalang tayo, nanginginig na sabi ni Mang Ben. Inaasa natin sa kanya ang lahat. Siya ang nagtatrabaho noon para sa atin. Parang martilyong tumama sa puso ni Aling Melinda ang mga salitang iyon. Bigla niyang naalala ang maraming pagkakataong pinilit nila si Benjo na magsakripisyo para sa kanila. Naalala niya ang mga panunumbat, ang mga sigaw, at ang araw na itinakwil niya ang sarili niyang anak. Unti-unting namuo ang luha sa kanyang mga mata. Masama ba akong ina? Mahinaong tanong niya. Matagal bago nakasagot si Mang Ben. Hindi ka masama, pero marami tayong pagkukulang at pagkakamali sa anak natin. Tuluyan ang bumagsak ang mga luha ni Aling Melinda. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, inamin niya sa kanyang sarili ang katotohanan. Hindi nila binigyan ng patas na buhay si Benjo.
Habang ang ibang magulang ay naghahanda para sa kinabukasan ng kanilang mga anak, sila naman ay naghihintay lamang na ang kanilang anak ang maghanda para sa kanilang kinabukasan. At ngayon, habang nakaupo sila sa simpleng hapag na yon, saka lamang nila lubos na naunawaan ang sakit na maaaring naramdaman ni Benjo. Nang gabing iyon, hindi sila kaagad nakatulog. Tahimik silang nakatanaw sa kisame. Parehong may isang panalangin sa kanilang puso. Hindi pera, hindi kaginhawaan, kung hindi ang pagkakataong makitang muli ang kanilang anak na minsan nilang itinuring na sagot sa lahat ng kanilang mga problema. Ang anak na ang tanging hangad lamang pala ay maturuan silang maging responsable sa sarili nilang mga buhay. At sa kabilang panig ng lugar, hindi nila alam na si Benjo ay nakatanaw rin sa larawan nilang tatlo. Tahimik siyang nakangiti, sapagkat mula sa malayo, nakikita niyang unti-unti nang natututunan ng kanyang mga magulang ang pinakamahalagang aral na nais niyang ipaunawa sa kanila noon pa man. Lumipas pa ang ilang buwan matapos ang gabing iyon. Patuloy na namuhay ng simple si Mang Ben at Aling Melinda. Bagaman hindi pa rin mayaman, pero natutunan nilang pagtrabahuan ang bawat pangangailangan nila. Unti-unti na rin nilang natanggap ang mga pagkakamaling nagawa nila bilang mga magulang. Ngunit isang hindi inaasahang pangyayari ang muling sumubok sa kanila. Isang umaga, habang nagtatrabaho sa construction site, biglang nahilo si Mang Ben. Napaupo siya sa gilid ng kalsada habang nanlalabo ang kanyang paningin. Agad siyang isinugod ng kanyang mga kasamahan sa ospital. Nang makarating si Aling Melinda, halos manginig ang kanyang mga tuhod nang marinig ang halaga ng kailangang gastusin para sa gamutan. Wala silang sapat na ipon. Wala silang kamag-anak na maaasahan. At higit sa lahat, wala silang anak na matagal nang kasama. Nakaupo siya sa isang sulok ng ospital habang tahimik na umiiyak. Ngunit kinabukasan, may dumating na isang kinatawan mula sa isang insurance company. "Si Mang Ben Santos po ba ang pasyente?" Opo, sagot ni Aling Melinda. "May insurance policy po siya. Malaki po ang masasagot nito sa gastusin." Napatayo si Aling Melinda sa gulat. Insurance? Paano nangyari yun? Nagtinginan ng mga tao sa paligid. Makalipas ang ilang sandali, ibinigay sa kanya ang ilang dokumento. At doon niya nakita ang pangalan ng taong matagal nang hindi niya nakikita. Benjo Santos. Parang tumigil ang mundo ni Aling Melinda. Paulit-ulit niyang binasa ang pangalan. Hindi siya makapaniwala. Anak ko? Tumango ang kinatawan. "Matagal na po niyang inaasikaso ito, ma'am." Napahagulgol si Aling Melinda. Samantala, nang makauwi si Mang Ben mula sa ospital, nagsimula silang mag-usisa. At habang nagtatanong sila sa iba't ibang tao, unti-unti nilang nabuo ang katotohanan. Ang mga grocery na biglang tumarating noon, ang mga gamot na ipinapadala kapag may sakit sila, ang mga taong tumutulong kapag may problema sila, ang mga hindi may paliwanag na biyayang natatanggap nila sa mga nakaraang taon. Lahat pala ng iyon ay iisa lamang ang pinagmulan. Walang iba kung hindi si Benjo. Ang anak na akala nila ay nagpabaya sa kanila. Ang anak na itinakwil nila. Ang anak na kahit nasaktan ay hindi sila iniwan sa puso niya. Hindi na napigilan ni Aling Melinda ang kanyang pag-iyak. Napakasama akong ina. Paulit-ulit niyang sambit. Tahimik lamang si Mang Ben. Ngunit kitang-kita sa kanyang mga mata ang matinding pagsisisi. Makalipas ang ilang linggo, nagpasya silang puntahan si Benjo. Sa tulong ng impormasyong nakuha nila mula sa insurance company, natunto nila ang opisina ng anak sa Maynila. Nang makarating sila roon, halos hindi sila makapaniwala. Ang dating batang nag-aaral sa ilalim ng poste ng ilaw ay isa ng matagumpay na negosyante ngayon. May sarili ng kumpanya, may sariling opisina, may mga empleyadong gumagalang sa kanya. Ngunit sa kabila ng lahat ng tagumpay, nanatili pa rin ang kababaang loob sa kanyang mga mata. Pagkakita ni Benjo sa kanyang mga magulang, natigilan siya. Hindi niya inaasahang darating ang mga ito sa araw na yon. Unti-unting lumapit si Aling Melinda. At bago pa man makapagsalita si Benjo, lumuhod ito sa kanyang harapan. Anak, umiiyak nitong sambit. Patawarin mo kami.
Nagulat si Benjo. Agad niya itong inalalayan upang tumayo. Ngunit patuloy pa rin sa pagluha ang kanyang ina. Ang dami naming naging pagkukulang sa'yo. Ang dami naming maling nagawa. Akala namin na iniwan mo kami. Pero ikaw pala ang patuloy na nag-aalaga sa amin mula sa malayo. Hindi na rin napigilan ni Mang Ben ang kanyang luha. Patawad anak. Hindi ako naging mabuting ama sa iyo. Tahimik na nakinig si Benjo. May luha na ring namumuo sa kanyang mga mata. Pagkatapos ng ilang sandali, ngumiti siya. Isang ngiting matagal nang naghihintay na makita ang kanyang mga magulang. Hindi ko po kayo iniwan dahil hindi ko na kayo mahal. Umalis po ako dahil kailangan ko ring mahalin ang sarili ko. Kung nanatili po ako noon, baka hindi po tayo natutong lahat. At baka hindi po ako masenso sa buhay. At baka hindi ko po kayo matulungan ng tuluyan. Napayakap si Aling Melinda sa kanyang anak. Kasunod si Mang Ben. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, muling nabuo ang kanilang pamilya. At doon nila lubos na naunawaan ang pinakamahalagang katotohanan. Hindi obligasyon ng anak na akuin ang buhay ng kanyang mga magulang. Ngunit ang tunay na pagmamahal ng isang anak ay kayang magbigay ng tulong nang hindi inaalis ang pagkakataon ng magulang na matutong tumayo sa sarili nilang mga paa. Sapagkat minsan, ang pinakamalalim na pagmamahal ay hindi ang pagbibigay ng lahat ng gusto ng isang tao, kung hindi ang pagtuturo sa kanya kung papaanong mamuhay ng may pananagutan. At sa kanilang kwento, ang anak ang naging gabay ng kanyang mga magulang. Isang anak na minsang itinakwil, ngunit kailanman ay hindi tumigil sa pagtulong at pagmamahal sa kanyang mga magulang. Tuluyan nang nagbago sina Mang Ben at Aling Melinda. Magkakasama na silang tatlo. Wala na ang katamaran ng kanyang mga magulang. Sila na rin ang nag-aasikaso sa kanilang anak. Bumawi sila sa maraming taong pagkukulang at pagkakamali nila. Ipinaramdam nila kay Benjo ang pagmamahal na hindi nila naiparamdam noon. Ngayon ay maayos na ang kanilang mga buhay, nagkapatawaran at nagmahalan bilang isang pamilya. Sa kwentong ito ay marami tayong mapupulot na aral. Ang mga anak ay hindi retirement plan ng kanilang mga magulang. Tungkulin ng mga magulang na ihanda ang kinabukasan ng kanilang mga anak. Hindi ang iasa sa kanila ang buong responsibilidad ng pamilya pagtanda nila. Ipinapakita rin ng kwento na ang tunay na pagmamahal ay hindi lang patungkol sa pagbibigay ng pera o pagtulong sa lahat ng oras. Minsan, ang pinakamalaking tulong ay ang pagtuturo sa isang tao na maging responsable at matutong tumayo sa sarili niyang mga paa. At higit sa lahat, kahit gaano kalalim ang sugat na naidulot ng nakaraan, kayang paghilumi ng pagpapatawad, pag-unawa at pagmamahal ang isang pamilyang handang magbago at magsimulang muli. Dito na po nagtatapos ang ating maiksing kwento sa araw na ito. Sana po ay nagustuhan nyo at sana po ay kinapulutan nyo ng maraming aral. Kayo mga kabarangay, anong masasabi nyo sa ating kwento? Comment nyo naman po sa baba ang inyong mga reaksyon at babasahin natin ang lahat ng yan. I-comment nyo na rin kung taga saan kayo para naman malaman ko kung hanggang saan nakabot ang video na ito. Paki-like and share na rin po ang ating kwento para mapakinggan na rin ng iba. At kung bago ka pa lamang sa ating channel, baka naman pwedeng pakihit ang subscribe button at bell notification button para palagi kang updated sa mga bago nating upload na katulad nito. So paano mga kabarangay? Hanggang sa muli. Thank you so much and peace out.